Magandang araw mga bata! Welcome to Science 5, Quarter 2, Lesson 1. Kung tapos ka ng pag-aralan ang male reproductive system, dapat mo ding pag-aralan ang female reproductive system. Ano-ano ang pinagkaiba ng babae at lalaki? Ano ang kayang gawin ng babae na hindi kayang gawin ng mga lalaki? Ang babae ay may kakayahang magbuntis. Taglay nila ang reproductive organs na responsable sa conception or pregnancy. A distinguishing characteristic of the female reproductive system is its ability to give a temporary and safe place for the developing human being. The system accommodates the entry of the sperm cell and gives space for the developing baby. Ano-ano ang ating objectives ngayon? First, identify the parts of the female reproductive system. Second, describe the parts of the female reproductive system. And lastly, enumerate the function of the female reproductive system. Ngayon, alamin natin ano-ano ba yung mga parts ng female reproductive system. Ano kaya ang letter A? It is the fallopian tube. Letter B, it is the ovary. Letter C, ito ang uterus. Letter D, ito po ang cervix. Ano naman ang letter E? Ito ay vagina. At lastly, vulva. Again, ano-ano ang mga parts ng female reproductive system? We have fallopian tube, ovary, uterus, cervix, vagina, at vulva. Sa illustration natin, hindi po nakikita yung vulva kasi po ito ang external female reproductive organ. Ito po yung natatakpan ng underwear nila. Kung sa mga lalaki, we have the penis and the testes and scrotum po yung external reproductive organ. Sa female po, vulva po yung natatakpan po ng kanilang underwear. Ito po ang kanilang external reproductive organ. Now, pag-usapan natin yung mga functions ng mga female reproductive organs. Ano ba yung mga kanilang ginagampanan? Okay, ano kaya ang sa araw na ito? Okay, so yung may araw po ay vulva. It is what? The external genitalia made of muscles. So ito po yung nasa labas ng katawan ng babae. Ito po ang kanilang external reproductive organ. So sabi ko nga kanina, muscle po ito na nako-cover po ng kanilang underwear. So hindi na po kasama sa illustration ito. Unlike po dun sa male, included po sa illustration ng kanilang external reproductive organ. Next to vulva, ano naman ang may araw na ito? Ito ay tinatawag na vagina. Ano nga ba ang vagina? A hollow muscular tube that leads to the vulva. It is a passageway of menstrual flow, also known as the birth canal. Ang vagina po ay isang muscle na palabas po sa vulva. Dito po dumadaan yung menstruation o yung regla ng mga babae. Tinatawag din itong birth canal kasi dyan din dumadaan ang baby during delivery. Kapag nanganganak na po ang babae, dyan po dumadaan ang mga baby sa vagina. Kaya po siya tinawag na birth canal. So, vagina po ang ating next organ na kasunod po ng vulva. Okay, so next to vulva, ano naman ang organ na ito? It is called as the cervix. So what is a cervix? A narrow opening between the uterus and the vagina. Isa siyang makipot na daan o butas papunta sa uterus mula sa vagina.
ito lamang ay bumubukas during delivery. So, lagi siya nakasarado unless manganganak na ang babae, bubukas na po yung cervix. Usually, pag bumukas ng cervix, kapag manganganak ng babae, may lumalabas na water. Kasi sabi nila yung panubigan. Next. Anong organ ang tinuturo ng araw na ito? Ito ay tinatawag na uterus. So, ating pag-usapan, ano ba ang uterus? Shaped like an upside-down pear, it is where the fertilized egg cell develops into a fetus, also known as the womb. Para daw siyang baliktad na peras, kung saan sa loob niya lumalaki yung egg cell na na-fertilize ng sperm cell upang maging fetus. After 9 months, ito ay maging baby na. It is also known as the womb. Tinatawag din itong bahay bata kasi nga sa kanya lumalaki ang baby. So, kaya ang mga babae lang ang nabubuntis kasi sila lamang ang merong womb or bahay bata. Next. Anong organ ang tinuturo ng araw na ito? Ito ay tinatawag na fallopian tube. Ano ang fallopian tube? A tube that leads the egg from the ovary to the uterus, also known as the oviduct. Sumukha siyang sungay. Isa sa kanan, isa sa kaliwa. Para din tong imbudo. Yung panagasalin tayo ng palamig. May butas sa gitna. Funnel-like siya. Tinatawag din siyang oviduct kasi tinatanggap niya yung egg cell mula sa ovary. Maaaring dalawa, isa sa kanan at isa sa kaliwa, ang egg cell na maaaring dumaan sa kanya. Okay, so kung ating titingnan, ang itsura po ng fallopian tube, parang nga siyang panel o imbudo. Yung egg cell mula sa mga ovary ay maglalakbay. It will travel to the end terminal of the fallopian tube. So maglalakbay sila papunta doon sa pinakadulo ng fallopian tube, malapit po sa pinaka-uterus. Kaya siya tinatawag na site of fertilization kasi doon mag-aantay yung egg cell na mapuntahan siya ng sperm cell. Again, sa fallopian tube po nangyayari ang fertilization or union of egg and sperm. Anong organ ang tinuturo ng araw na ito? Ito ay tinatawag na ovary. Ovary, singular, isa lang. Ovaries, dalawa, plural. Isa sa kanan, isa sa kaliwa. Ano nga ba sila? The ovaries releases the egg cells or the female sex cell and the hormones like estrogen and progesterone. Almond-shaped, and it is the main organ or gonad of the female reproductive system. So, ang mga ovary po ay gumagawa ng sex cell na egg cell. Maaaring dalawa or isa lang every month. Ang nagalabas din ito ng hormone ng estrogen at progesterone. Hugis almond siya at tinuturing siya na main organ or gonad sa female reproductive system. Ito po ang itsura ng egg cell ng mga babae. Maaaring isa every month or maaaring dalawa ang lumabas na egg cell sa kanilang ovaries. Kasi isa sa kanan, isa sa kaliwa. The egg cell is only 1/10 of a millimeter, about the size of the diameter of a hair strand, and yet it is the biggest cell in the human body. So napakaliit po ng egg cell. Kasing liit lang siya nung kapal ng buhok natin. Pero, kinukonsider siya na pinakamalaking cell sa katawan ng tao. Again, ang egg cell po ay maliit pero tinuturing po na pinakamalaking cell sa katawan ng tao. Maaaring isa o dalawa ang lumabas na egg cell sa katawan ng babae. Now, pag-usapan natin kung ano ang tungkulin or functions ng female reproductive system. Una, produce the egg cell. So, ang trabaho po niya ay gumawa ng egg cell or gametes mula sa female reproductive system. Next, produce the hormones. Dalawang hormone po, estrogen and progesterone.
Third, nourish and protect the developing baby. So, trabaho po niya na magpalaki at protektahan ang developing baby. Again, tatlo po ang tungkulin ng female reproductive system. First, produce the egg cell. Second, produce the hormones. Third, nourish and protect the developing baby. Ngayon, subukin natin kung meron kang intindihan or natutunan sa ating pinag-usapan. Let's answer some questions. Question number 1. What is the female sex cell called? Kung ang sagot nyo ay egg cell or ovum, you are correct. Number 2. Enumerate the different parts of the female reproductive system. Ano-ano ba yung mga parts ng female reproductive system? We have vulva, vagina, cervix, uterus, fallopian tubes, and ovaries. Tama ba ang iyong sagot? Next. Once again, pangalanan natin ang mga parts ng female reproductive system. Again, what is letter A? We have fallopian tube. Tama ka ba? Letter B, ano ito? We have ovary. Tama ka ba? Letter C, ano kaya ito? Uterus. Letter D, ano kaya ito? Kung ang sagot mo ay cervix, tama ka. Letter E, ano kaya ito? Vagina, tama ka. And lastly, letter F, we have vulva. Tama ka ba sa iyong mga sagot? Let's answer the following questions. Alamin natin kung anong mga parts ng female reproductive system ang tinutukoy. Number 1. A tube that leads the egg cell from the ovary to the uterus. What is it? If your answer is fallopian tube, you are correct. Number 2. A hollow muscular tube that leads to vulva. Kung sagot mo ay vagina, tama ka. Number 3. A narrow opening between the uterus and vagina. What is it? We have cervix. Number 4. Release the egg cell and hormones like estrogen and progesterone. If your answer is ovary, you are correct. Lastly, number 5. Shaped like an upside-down pear, it is where the fertilized egg cells develop into a fetus. Kung sagot mo ay uterus, you are correct. Tama ba lahat ang iyong mga sagot? Great! Now, ano-ano ang mga functions ng female reproductive system? Kaya mo ba isa-isahin? Again, produce the egg cell or the gametes. Pangalawa, produce the hormones like estrogen and progesterone. Pangatlo, nourish and protect the developing baby. Tama ba lahat ang iyong mga sagot? Great! Muli, salamat sa iyong panonood at pakikinig. Please like, comment, and share. See you next time. Bye-bye!